Ngayon, Secretary, tila kakaunti pa lang yung nasasabi ninyo tungkol dito sa issue ng pagbabalik ng pondo ng PhilHealth sa sa Treasury. Ano ho, 90 billion ang gustong ipabalik. At nasa korte ngayon yung protesta ng ating mga ilang kababayan para pigilan ito. Ano ho ba sa tingin ninyo? Dapat bang ibalik ang pondong ito? Samantala, Okay. nagtalakay tayo na napakaraming issue at napakaraming mga suliranin na dapat yung tagunan. Maganda na tanong mo yan at maganda nagkaroon akong pagkakataon ipaliwanag ito. Alam nyo, ang pondo na sinasabi nilang kinuha ay hindi po ninakaw, hindi po siya nanggaling sa members' contribution, hindi rin siya Appropriate. nanggaling sa reserve fund, hindi rin siya nanggaling sa investment money of PhilHealth na savings. Ito po ay nanggaling sa government appropriated government appropriated subsidy para sa mga mahihirap, mga senior citizen at mga PWD. Okay. Every year kasi ine-estimate ng PhilHealth kung ilan itong senior citizen, PWD at mahihirap. At Agents. ang premium niya, pambayad ito ng premium nitong tatlong sektor na to. Mm. At every year po, sobra ang hinihingi nila. Ang Okay. na-enroll nila, mas konti lagi by about 30 Correct. Mhm. billion pesos. So ang tawag dito, hindi ito savings. Ito Mhm. ay uh, government appropriated na hindi na program. Kasi hiningi mo yung pera, hindi mo siya ginamit for its intended use. Hindi naman Mhm. siya intended to pay for the hospitals and PhilHealth benefits. Mhm. Doon kinukuha yon doon sa premium. Mhm. Pero doon sa hindi mo na-enroll, excess funds yon, hindi mo pwedeng tawagin savings. For many years, ginagamit ng PhilHealth na tawag dyan savings at dinideposito niya sa treasury bonds na Okay. nagbabayad na naman ng Department of Finance ng treasury ng interest na inuutang din ulit nila para ibayad yung malaking interest. Umiikot yung Sinabi pera. ng DOF, parang mali yan ah. Kasi Mhm. ang government, pagka meron ka hiningin pera at hindi mo siya nagamit for the purpose you said you will use it, ang dapat dyan, ibalik mo. Correct. Sobra. Mhm. That is, lahat kaming ahensya, ganyan, binabalik. So Okay. ngayon, dito sa 2024 law, na ipasok yan na sabi, pwedeng gamitin yung mga unprogrammed appropriations, itong pera na ibinigay sa GOCs na hindi mo nagamit, ay pwede Ibalik. mong kunin ang DOF at gamitin sa ibang programa na Correct. kailangan. So nung nilabas yan, may 89.9, 3 taon lang yan. They Mhm. just got 3 years. Yung term ni BBM, ang kinuha ng DOF. So yung sobrang appropriations for 3 consecutive years, sabi niya, balik mo yan at Mhm. gagamitin namin sa iba. At siyempre ako at walang umopose dito nung ipinaliwanag ito, ang Mhm. ginawa ng DOF magaling eh. Tinanong muna ang DOJ kung legal Mhm. yon. Mhm. Tinanong niya ang COA kung legal yon. Tinanong ang GOCC, tinanong ang OGCC. At nung ipresenta sa board, kasi ang Board of PhilHealth ang decide, wala namang kumontra. So na-approve yan. Ngayon, ang ni-request ko sa DOF, Secretary Recto, magagalit sa atin yung mga health advocate kasi sigurado ko gamitin natin sa health din. Sabi niya, oo, health for health. So yung first 20 billion, ginamit natin para sa health emergency allowance. Kasi may 27.4 billion pa eh. Na So, utang. Mhm. naibalik na rin itong August 21 yata, yung another 10. So Mhm. wala na kaming utang. Well, hindi pa nabibigay sa lahat ng health worker but ang promise namin by October, bayad na lahat ng health worker na nagsilbi during the Okay. COVID. Now, the Ngayon, others, ilalagay yan sa other projects of the President. May mga cancer center na binibuild mhm. sa Mhm. Philippine Lung Center na meron tayong mga multi-specialty hospital na binibuild sa Clark and other health projects. And of course, hindi lahat sa health. Meron ding bibigyan ng tulay, kalye. Pero alam mo, Malu, if you ask me, yung tulay ng isang isla papunta sa isang isla, health-related din yun. Kasi Mhm. yung nanay na dapat magpa-cesarean, alam mo, namamatay yun kasi wala namang bangka sa gabi. Pag Correct. natayuan mo ng tulay yun, tricycle Mhm. na lang yun, makakapunta ka dun sa hospital na may cesarean section, buhay siya. Eh yun, Mhm. normally, namamatay, dinudugo. So to me, I would rather see funds of the government used for actual projects na magbe-benefit ang Filipino people than keeping it in the bank
earning interest na tinatanong ko sila, kailan gagamitin yan? All right. Okay. Ang dami na. So, Ngayon, okay. Secretary, mukhang wala naman ho yatang talagang issue, ano, na yung mga pondong hindi nagamit, ibalik sa Treasury, yun yung kalakaran at yun yung batas. Pero, dalawang bagay ho. Isa, sabi nila, iba naman yung kalusugan, yung right to health. Yung ibang GOCCs, baka pwedeng magbalik dahil hindi naman sila ganoon ka-fundamental. for your information, mas malaki ang kinuha sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Okay. 250 billion. Ito yung Correct. pera na binibigay ng national government na subsidiya para sa mga bank accounts natin na in case magka-bank run or bank disaster, insured yung mga deposito natin. Wala Correct. namang bank run for good management. So sabi nila, kunin na namin yan, gamitin namin. So mas Alright. malaki yun, 253 Oo. times as Opo. much as the 89. Ang sabi nila, yung mga ganon, hindi naman kasi ganoon ka-fundamental o ka-basic na karapatan, right to health. Ano po? Yun yung isang sabi nila na kakaiba yung PhilHealth na pondong ipababalik. Pangalawa, nabanggit nyo nga ho, dapat ito ay yung government subsidy para doon sa mga indirect members. Ano ho? Yun yung mga indigents, 4Ps, PWDs, elderly. Ang sabi ho nila, ang problema yata sa PhilHealth yung support value, maliit pa rin. At Yes. yung absorptive capacity, palpak pa rin. Parang, ba't naman hindi nila So, nagastos? actually, Hingi nila. tama ka. Hindi yung premium ang problema kasi yung premium Correct. ang sinasubsidize ng national government. Correct. Pero yung support value, pag meron ka ng pooled money, yun yung Correct. binayad na premium, yun dapat mo kunin yung subsidiya for healthcare. And Correct. tama kayo, nabababaan ako. In fact, Baba. Department of Health may utang na about 15 billion ang PhilHealth sa DOH hospitals. Laki nun. 15 billion yung Kahit tinatawag kayo, nila. hindi nababayaran. Oo. Sabi ko, binayaran nyo na lang sana ako ng 15 billion kaysa kinuha ng DOF yung pera for other Ano projects. sabi So nila? to me, it's all about efficiency. Correct. Ang board ng PhilHealth, sinabi niya, kuha kayo ng kuha ng sobrang pera. Pero yung dapat yung pinopondohan, yung members' health benefits, hindi nyo napopondohan. Tapos Correct. ipon kayo ng ipon sa bangko. That is of no use in the bank because you are a pay-as-you-go insurance. Okay. Dapat bayaran natin yung health benefits ng mga membro at taasan pa. Kung may pera pala kayo, Correct. billion, dapat ibayad yan para tumaas pa ang health benefits. So it's more about policing them also. Yun yung other side of this. Kaya kinuha ng PhilHealth yan. Parang ng DOF. Kasi sabi niya, umutang kami para ibigay yung subsidy hiningi nyo. Tapos, nung sobra pala, idiniposito nyo uli sa treasury bond. Umutang uli kami. Tayo din na nagbabayad ng utang, Malu. May ikot ang Tax pera sa natin. loob, Nagte-treasury bond, tapos yung gobyerno nagbabayad ng pang-cover, Sabi ng tama naman ng finance. Nakita naman ng members of the board na tama naman yun. And Okay. yung clamor ng ating health sector, agree ako doon. Dapat taasan talaga ang benefits and Correct. dapat maging efficient siya. Ibayad mo kaagad. Hindi kukunin ng DOF yan. Huwag mo ilagay sa bangko. Ibayad mo doon sa mga utang niyo sa ospital, Right. utang sa health workers, utang sa doktor, utang sa government hospitals. Alright. Ngayon, nabanggit ninyo, yung kung sakaling may pondo pa lang ganyan, dapat sana napalawak, yung coverage. Na-interview namin si Dr. Ish. Sabi kung ganun, parang bakit di ba yung emergency care? Kung pag-uusapan natin yung mga indigents o seniors o PWD o yung mga 4Ps, di ba ang level 1 ng kanilang entry sa hospital, emergency or acute cases usually. Di ba dati na dapat covered na yung emergency case? Alam mo, Malu, emergency doctor ako eh. Di Yun ba ang po? sama ng loob ko. 4 na dekada ako emergency doctor. Correct. Kahit minsan, hindi ako nakakita ng coverage for ambulance and for Correct. emergency care. Laging Correct. hospitalization. So ang feeling ko nga, if gusto talaga natin ng universal healthcare, isa sa unang pondohan ay emergency package. Dapat may package tayo na emergency na member of PhilHealth at na ambulansya na emergency na PhilHealth. Biro mo, ang package nga nila nakakatawa eh. Pag natingnan ka sa isang ospital, nanganganak ka at sabi dun sa ospital, ay, kailangan ko kay cesarean, lipat tayo dun sa ibang ospital. Alam mo ba, dun sa second hospital, hindi ka na pwedeng gumamit ng PhilHealth. Kasi ginamit mo na raw dun sa unang Ng ospital. ospital. Okay. And then, wala pang sagot yung ambulansya mo. So, ang feeling ko, teka muna, mali ang ating benefits. So, I'm now chairing the Benefits Committee of PhilHealth. Sine-chair Okay. ko talaga. At isa sa tutok ko to, I just want to make sure ang Pilipino, pag na-emergency,
sana man lang sagot na ng PhilHealth. Oo. At Kasi, least 50% or hmm, 60%. Pero yung current support value ng PhilHealth is at 30 eh. correct. 30. Baba, ano ho? Mababa siya. Out of pocket 70% pa rin, out ano of ho, pocket. karamihan. Oho. Galing sa bulsa mo pa rin or ngayon nanghihingi sila abuloy sa mga ano, Sa, other groups. di ba ho yung emergency care nasa batas na talagang dapat kung may universal healthcare law na tayo, covered na? Correct. Ba't Yan hindi nga mo ang mabigay? dapat kong nagtatanong ko. 30-year-old company na ang Correct. PhilHealth and up to this day parang i- walang kailangan makumpine ka Mm, para mabayaran yung correct. emergency mo. Kung ikaw ay ginamot lang sa emergency room at pinauwi, Mm. walang PhilHealth reimbursement yung ospital. Yung sustainability issue daw nila, so tinanong namin, ano ba yung actuarial ninyo na projections? Ilan yung mga ngailangan ng anong klaseng? So, kasi may 39 packages daw po ba ang PhilHealth? Kaso mga pera ito na parang ibibigay sa'yo pag na-confine ka. Pero nung nagkausap kami ni Dr. Ish, sabi ko parang, yung out-of-pocket expense, abot pa rin sa 60, 70, 60, 70%. 70%. Correct. At ang hindi kasama doon ay halimbawa yung mga doktor, yung kanilang doktor Professional fee. professional, yun yung mga ilang lab test na Correct. wala dun sa ospital mong pinuntahan, kailangan sa iba ka magpapalab test. Ayun yung mga minsan talagang gamot na wala sa formulary. Mga kailangan gamot ho ito, lalo na sa mga talagang Kaya yung palliative. ginamot na sila ng formulary drug, ba't mo Opo, i-reseta uli yun? Hindi nga correct, sila gumagaling doon. So, i-reseta mo yung mas panibagong gamot. At correct. nakakasama nga ng loob kasi mga esperto sila, mga presidente pa ng mga specialty societies. Kinokosyon sila ng mga abogado sa PhilHealth na, "Uy, ba't ka gumamit ng gamot yan?" Teka muna, sila yung doktor eh. Sila yung may alam kung anong gamot ng gumaling ba yung pasyente. Yung tanong, oh, gumaling Oh, naman pala. Tama siguro yung nireseta ng doktor. Bakit pero ikaw wala. magdidikta? Hindi So, i-reimburse ng PhilHealth. major ang reforms na kailangan ng PhilHealth. But it's Oh, a pity kasi nga, a single payer system like PhilHealth is supposed to be very good. In fact, hindi totoo yung sinasabi ni Ish na baka maubos yung pera nila. Kahit nataasan mo ang benefits niyan at correct, maubos yung funding mo, it is a pay-as-you-go insurance. Ano ba ang correct. pay-as-you-go insurance? Oh, Yung insurance ng kotse mo, malu. Pag hindi ka nabangga, wala na yung pera mo yun. correct. Di ba? Magbabayad ka na naman ng another 30 to 50,000 the following year para covered pa rin yung kotse mo in case mabangga. Ganyan ang PhilHealth. Ang PhilHealth will never lose money. Kaya huwag kayong maniwala sa taga-PhilHealth na sinasabing baka maubos pera. Hindi ako Mm, naniniwala doon sapagkat tama. pag naubos ang pera, ang gobyerno ang magpopondo ng PhilHealth. Nasa Dadagdagan lang batas. namin ang subsidiya. At Correct. laging merong taong may trabaho na nagko-contribute. Paano Oh, masisiro yung budget niyan? It correct. just requires good management. Matagal ko nang pinababago ito and you have heard me say, hindi mauubos ang pera ng PhilHealth. Sapagkat gusto Tama. kong, ewan ko, hindi ako actuarial. Pero Oh, kung pinipresent sa akin dyan, Sir, mauubos ho kasi by 2028. Sabi ko, ha? 2028 pa mauubos yung pera? Ba't di natin ubusin this year, 2024? Para madaming benefits. kasi So iba yung tuloy-tuloy pananaw naman ng yung mga nagpapatakbo ng PhilHealth sa pananaw correct. ko at pananaw ng ibang ekonomista. And All ang right. feeling ko, kailangan maayos, madaming kailangan ayusin sa PhilHealth sa pagpapatakbo nito sapagkat ito ang susi ng ating universal health coverage.